puntahan na natin ang Davao. Malaan natin kung ano yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. Oo, nagtagumpay. Kasi yung mga pinadala ni Bril kayo ng mga litrato So gusto ko i-describe niya sa atin yun dahil parang masaya yung mukha niya. I mean, ilang araw natin nakikita, hindi man ilang araw. I mean, before ito na-resolve ay nakikita natin si Vice President Sara Duterte na parang the usual. Pero kanina, parang maraming pumuna dun sa picture na maganda yung ngiti. Pero baka naman si Bril, nakuhanan lang niya yung moment ng ngiting-ngiti talaga. Pero anyway, bahala na magkwento sa atin si Bril Montalvo na nag-uulat po mula sa Davao. Hi, Bril. Hi, Bril. Hello, Chiki, Jovi, Maricel. Alam nyo, tama nga kayo dyan. Makikita talaga natin ang ngiti o ito nga happy face sa katauhan na ngayon ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pagdalo kanina sa isang Holy Mass sa pag-uumpisa nga ng Carayon Festival dito sa Davao City. So, bago ito ay kaninang tanghalian ay nagganap ang isang Thanksgiving sa isang restaurant nga dito sa Davao City together with Vicky Sara kasama ang kanyang mga legal team at maging ito mga petitioners na ibasura itong impeachment complaint laban sa kanya. So grabe talaga ang ang saya ni VP Sara kanina nung nakita natin siya sa pagpasok niya sa simbahan at nakangiti ang kanyang mga bibig, ang kanyang smile, para bang nabublooming ngayon si VP Sara. At pagkatapos nga ng misa ay nagkaroon ng ambush interview kay VP Sara at isa nga sa mga natanong sa kanya kung ano yung reaction niya sa ito nga pag-archive ng kanyang impeachment case doon nga sa Senate, sa Senado kagabi. At ang sabi ni VP Sara na kailangan umano nating respetuhin ang mga rules sa ating Senate of the Philippines at sa ating bansa at maging sa ating demokrasya. So ang naging desisyon umano ng majority ng mga members sa Senate ay dapat daw nating sundin at respetuhin. Yun yung sagot ni VP Sara. At natanong naman si VP Sara kung ano ang next step ng Office of the Vice President or siya mismo ngayong na-archive na nga itong impeachment case niya. At ang sagot naman ni VP ay tuloy-tuloy naman daw ang kanilang pagtatrabaho sa Office of the Vice President. Siya mismo at ang kanyang mga staff ay tuloy-tuloy ang pagtatrabaho nila kung na-archive man or hindi or matutuloy man ang impeachment or hindi. But ang point ni VP, tuloy-tuloy ang kanilang pagtatrabaho at pagtulong sa bayan ng Office of the Vice President. At hiningan din natin ang reaksyon si VP Sara. Yun din, hinggil sa kanyang impeachment. Ang sabi niya lang, yun nga, paulit-ulit niyang sinabi na respetuhin ang desisyon ng Korte Suprema at ang desisyon ng Senate of the Philippines. Kasi tinanong siya ng isang reporter na chance sana ni VP. VP, chance mo na sana na yung sarili mo, maipagtanggol hinggil sa impeachment. At ang sagot naman ni VP, there's more time, there's another time, maybe 2026, 2027, or 2028, mag-file na naman sila ng impeachment. So that would be another opportunity daw kay VP Sara and her defense team na sasagot doon sa impeachment. As of this moment, so dapat daw sundin at tanggapin ang desisyon ng Senate at ng Korte Suprema na na-archive na nga itong impeachment laban sa kanya. At sa ngayon nga, ay nandito pa sa loob ng City Hall si Vice President Sara Duterte at kasulukuyan siyang nakikipagpulong sa mga barangay captains dito sa Davao City sa loob ng City Hall at nandito pa yung mga mga security personnel niya and also according sa nakuha nating impormasyon, pagkatapos ng event niya ngayong gabi ay lilipad na siya dyan sa Maynila. Balik pala dito. Bril, pakinggan muna natin yung bahagi nung naging interview mo kay Vice President Sara Duterte.
As I said, diba, I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. But unfortunately, wala na siya sa pagkakaroon. And of course, as I said, kinahanglan pangandaman ang tanan na posibleng mahitabo. So, Ayun yung sagot ni VP Sara Duterte. Oo. Yun nga yung kasi nakabisaya yun, so explain lang natin. Yun yung sabi nga ni VP Sara nung natanong siya ng isang reporter na, VP, ano na mangyayari ngayon na hindi mo na maiano yung sarili mo? Hindi mo na ma-defend or kung ano ba talaga ang totoo na, kung totoo ba yun lahat, yung mga akusasyon sa'yo sa impeachment complaint sa'yo. So ang sabi ni VP Sara, gusto naman niyang sagutin lahat. Gusto naman niya ng bloodbath, meaning daw gusto niyang sagutin ang mga tanong sa kanya, gusto niyang linawin, gusto niyang klaruhin ang mga issue hinggil sa kanya, gusto niyang linisin ang kanyang pangalan. Pero sabi ni VP, hindi sa ngayong panahon. Kasi nga, na-archive na yon at nagdesisyon na ang Supreme Court na unconstitutional ang kanyang impeachment case. So maybe 2026, 2027 or 2028, sasagutin niya yan kung merong another impeachment complaint na naman na laban sa kanya. Okay. Sige. Maraming salamat sa iyo, Brill. Thank you, Brill. Parang ang blooming bigla ni Yeah. ni VP Sara, no? Nabunutan ng tinik, no? Oo. Kung ikaw ba naman, malaking headache kaya yan. Yeah. Todo na natin. Merong statement from Attorney Michael. Attorney Michael Poa. Hindi pa ba natin nababasa? Hindi pa. Basahin natin yan kasi yan naman yung grupo na naghahanda sana para doon sa impeachment. Defense team. Defense team kasi siya to yung eh. spokesperson. Oo, no. So, Chiki, paki naman. Yes. The defense team acknowledges the Senate's decision to adhere to the Supreme Court ruling and archive the articles of impeachment. Our focus now remains on submitting our comment in compliance with the High Court's order. Yun. Kasi pinag-explain Yeah, sila na Supreme alam niyo Court. po, key po sa akin dyan yung second part yung our focus now remains on submitting our comment in compliance dun sa Supreme Court. Kasi yun nga, ibig sabihin talaga na hindi ko naman sinasabi na malaki yung chance ng reversal kasi maliit yung chance at saka konti lang talaga yung mga na-reverse in history. Pero ito yung patunay na hindi mo masasabing tapos na. The final and executory. Kasi maski sila, pinaghahandaan pa nila yung mga sagot nila doon sa tanong. Yeah, sabi nga ni Senator Ping Lacson kanina, kung talagang wala na yan, sasabihin lang ng Supreme Court dismissed, period. Period. Pero hindi eh. Oo. Hindi sila mahilig sa open-ended. Yes. Oo. Never. Ganun ang Supreme Court. Pero na this time, ginagalang natin pinapasagot yan. pa si VP Sara dun sa Yes. motion for At iba pa. reconsideration. Yes. Parang madaming pinapasagot eh. Oo, marami. Oo eh. So, pending pa nga. Yes.